O, kaway, kaibigan. Brother, magandang araw po. Araw ng pagdalaw natin upang bahaginin ng mabuting balita. Silang dalawa po, pareho silang stroke patient. Stroke. At ako rin, stroke din po. Pare-pareho kaming stroke. Pero ang biyaya ng Diyos, ito pare-pareho kaming nakakalakad. Hindi kagaya ng ibang na-stroke na bedridden. Nakakapagsalita pa sila. Yung ibang stroke, hindi na po nakapagsasalita. Ito yung biyaya ng Diyos. Kumbaga, sa salitang kalye, swerte. Yan. O, ikaw, brother, ilang taon ka na bang stroke? 6 na. O, 6 na taon na si brother Ricky. Ricky ba? Ito namang isa, si Guillermo. O, ilang taon ka ng stroke? 4. Ako po, 6 years. And 4 months. Ngayon, dadalan ko po sila ng salita ng Panginoon sa poeme ng Biblia ng mga pastor. Ito po. Nasa barangay 97 tayo. Itong barangay na ito, dati pong pinaglingkuran ni Brother Guillermo Saldana. 20 years. 20 years po siya nanungkulan dito, naging kagawad, naging chairman siya. Nang may stroke siya, chairman siya. Kaya hindi na po siya umulit sa pagka-chairman gawa ng meron na po siyang kapansanan, stroke o sakit. Ngayon, ang ating pag-aaralan, yung patungkol ngayon sa ating panahon. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral, tayo muna ay mananalangin sa Diyos upang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng mabuting balita sa pagkakataon na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ito, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang Pasko, tapos na ang bagong taon. At ang papasok ngayon dito sa Tondo, Manila, ang kapistahan ng Nazareno sa Petsa 9. Pagkatapos naman ng ikatlong linggo, Santo Niño naman. Yan ay patungkol kay Jesus. Nazareno, Jesus Nazareno. Kasi taga Nazaret Yung isa naman, Santo Niño. Ibig sabihin ng Santo Niño, bata. Pero, ang kasaysayan ni Jesus, hindi po siya nanatiling bata. Ipinanganak siya ni Maria sa laman. Lumaki siya, at the age of 30, nangaral siya after na si bautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River. At the age of 33, hinatulan siya ng kamatayan ng Roman government. Kasi po, ang Jerusalem noon nasa ilalim ng Roma. Parang Pilipinas, nung araw nasa ilalim ng Kastila, Espanya. Kaya ang pangalan ng Pilipinas, kinuha o inango sa pangalan ni King Philip ng Espanya. Nang madiskubre po ito. Kaya tawag sa kanya, Philippines. Pero unang pangalan nito nung araw, Maharlika. Okay? Nung nasa ilalim po sa Kastila, siyempre susunod ka sa gobyerno ng Kastila. Ganon din ang nangyari sa panahon ni Jesus. Sumunod sila sa ilalim ng kapangyarihan ng Roman government. Kaya doon po siya natulan na mamatay sa krus. Ngayon,
ang pag-aaralan natin, wala pong reliyon ito walang koneksyon sa reliyon. Tayo po ay nag-aaral lamang para malinawan ang ating kaisipan patungkol sa mga nangyayari sa ating paligid. Sabi ko nga po, magsiselebrate ng 2 pista dito sa Manila. Nazareno at saka Santo Niño. Ngayon, ano ba ang ating nakikita pag nagpipistang ganyan o piyesta? Nakakakita tayo ng mga prosesyon. Prosesyon, parang parada. Di po ba ganon? Diyan po, masiglang-masiglahan tao sa pagsama sa mga prosesyon. Kasi po, sa tingin nila, ewan ko kung ano, kasi hindi po ako kasalis dyan. At hindi rin po ako naging ganyan nung araw pa. Maaaring nanonood ako kasi pag nasaktan ka dyan, kawawa ka. Lalo na kung namatay ka sa ganyan, kawawa ka. Nung araw umihirap pa ang lubid. Kanya-kanya pong paniwala yan, ika nga. Ngayon, babasa tayo ng Biblia. Biblia. Dito po sa libro ng Isaiah, chapter 66, meron po nakasulat dito. Ang sabi po ay ganito. Ang sabi ni Yahweh, Isaiah 66:17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano sumasama sa mga prosesyon. Yan palang prosesyon para ng cleansing. Parang naglilinis ka ng iyong kaluluwa. Dahil spiritual yan Yan ay ugali pala ng mga pagano. Pag sinabing pagano po, hindi binyagan. Ang pagano po ay sumasamba sa maraming Diyos. At merong kahalintulad dyan sa panahon ni Apostol Pablo. Meron tayong babasahin dito sa libro ng Gawa. Dihak o Papasel. Si Pablo. Ito. Chapter 17. Verse 16. Abang sina Silas at Timoteo, iniintay si Pablo sa Atenas. Ito po yung Athens, Greece ngayon. Habang sina Silas at Timoteo, iniintay si Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't na bagabagang kanyang espiritu. Ayan. Maraming Diyos-Diyosan. Yan po'y ugali ng mga pagano. Mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan. Okay? Nakita po yan nila. At anong sabi? Nabagabag ang kanyang espiritu. Reliyosong tao. Reliyoso. Kanya lang sumasamba sa maraming Diyos. Bakit? Marami ba ang Diyos? Isa lang ang Diyos God the Father. Pag sinabing Diyos, yung totoo, yung nasa langit. Pag sinabing Diyos-Diyosan, parang tunay na baril, merong baril-barilan. Pag baril-barilan, hindi tunay na baril. Pag Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos yan. Kaya nga Diyos-Diyosan ang tawag Ang totoo, yung Diyos nasa langit.
na binabanggit ni Jesus doon sa Mateo 6:9. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang kalooban mo. Dito sa lupa, ganun din sa langit. Yun ang Diyos na sinasabi ni Jesus, yung kanyang ama. Pero itong nakita ni Pablo sa Athens, Greece, maraming Diyos-Diyosan. Tingnan natin, sunod na basa. Gawa 17:16. Habang sinasila sa Timoteo, hinihintay si Pablo sa Atenas. Napasin niyang puno ng Diyos-Diyosan ang mga lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. 17. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon. O, debate to. Debate, araw-araw. Dito, nung araw, sa Luneta, araw-araw may debate dyan. Iba't ibang reliyon. Pag napipiko, nagmumura pa. O. Kaya kung gusto mo makakita ng debate, punta ka sa Luneta. Kanya lang, bahala ka ng umusga. Kasi, yung iba nagmumura. Wala naman nag-aaway. Debate lang sa religion. Kaya't nagipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon. Siyempre, sinagoga, maraming Diyos-Diyosan. Sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos. O, kaya nga sinagoga may sumasamba eh. At sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bahay araw-araw. Sa templo at saka sa labas ng templo, ginagawa ni Pablo, nagigipag-debate siya patungkol sa kanilang paniwala. Tuloy, nagipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego. O, mga pilosopo ng mga Epikureo at Estosyo. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Ang tingin nila kay Pablo, nagmamarunong. Kasi nga, yung religion nila, yun ang tinutuligsa ni Pablo. Tuloy, sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang Diyos, ibang mga Diyos. O, kita nyo? Mahilig talaga sila sa Diyos-Diyosan. Kaya ang tingin nila kay Pablo, nagmamarunong, nangangaral tungkol sa mga ibang Diyos. Sinabi nila yon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus. So, sino pinangangaral ni Jesus? Ay ni Pablo? Si Jesus. Nangaral ba ng reliyon si Pablo? Hindi. Ang pinangaral niya, si Jesus. Ganon din po tayo sa panahon natin. Ang ating pinangangaral ay walang iba kundi si Jesus din po. Ang anak ng Diyos na buhay. Tuloy natin ang basa. Nangaral yata tungkol sa ibang Diyos. Sinabi nila, yun ang nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at muling pagkabuhay. 19. Siya'y sinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago. Kita nyo? Yun po yung kanilang, kumbaga sa Pilipinas, yun ay korte. Dinala nila si Pablo doon. At tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na tinuturo mo? Hindi nila kilala ay si Jesus. Hindi nila kilala. Kaya nung nagpunta si Pablo doon sa Athens, Greece, o Athens, o Athena, ipinag-aral niya si Jesus sa kanila. Dahil hindi nila kilala si Jesus.
20, bago sa aming pangdinig ang sinasabi mo. O, kita nyo? Bago. Kaya wala silang kaalam-alam. Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo. Kaya nais naming malaman ang kahulugan nito. 21. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Sa kanila, yung ginagawa ni Pablo, bagong turo. Kasi bago sa kanilang pandinig. Yung kanilang religion, paulit-ulit na lang yan. Kabisado na nila yan. Yung sa mga Diyos-Diyosan nilang mga ribulto. Sa kanilang templo, sa mga bahay-bahay. Kaya yung dumating si Pablo, yung aral ni Pablo, bago. Kasi, religious person po pala, itong mga taga-Atenas. Pero, pansinin nyo, reliyosong tao, hindi nila kilala si Jesus. At meron din sa ating panahon ngayon, reliyosong tao, hindi din nila kilala si Jesus. Dito sa bansang Pilipinas, kilala ba nila si Jesus? Kung kilala sana nila si Jesus, di sana ang bansang Pilipinas tahimik. Kasi si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Kung lahat naniniwala kay Jesus, di payapa. Hindi eh. Patay dito, patay doon. Yon, payapa ba nun? Droga dito, droga doon. Sugal dito, sugal doon. Bisyo dito, bisyo doon. May kapayapaan ba yung ganyan? Sometimes, dahil sa yung malalaman mo na, ipinatay si ganito. Sa dami ng relihiyon. Yung iba naman, religyoso sila, pumapatay sila. Oh, nagdidimandahan pa. Ang kaso nila, pagpatay. Sipin nyo, reliyosong tao, pumapatay. Naniniwala sila sa Diyos, pumapatay. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Exodo 20:13. Huwag kang makikiapin. Tandaan nyo po yan. Kaya dinala ni Pablo si Jesus sa kanila. Si Jesus po ang tagapagligtas ng tao. Ng buong mundo. Yan ang deklarasyon ng mga hangel nang pinanganak si Jesus. Sipin nyo, napaka-reliyosong tao. Ano sabi nila? Bago sa pandinig namin yan ah. Sino ka nagmamarunong ka? Kita nyo po. Nabaga-baga kanyang espiritu sapagkat taong mga reliyoso pero ano? Sayang. Naalala ko yung sinabi ni S.K. Udas. Udas, buti pang hindi ka na pinanganak. Bakit? Udas nga eh. Inudas niya ang tagapagligtas. Binenta niya sa pilak. Kasi no, na pera pilak at saka ginto. Oh. So, nang napagtanto ni Udas, na yung binenta niya, tagapagligtas pala, yun nagpakamatay. Yung ganong ugali po, yun ay paganismo. Ugaling pagano. Mapagsamba sila sa maraming Diyos-Diyosan. Nagpuprosesyon pa sila. Hindi pa sa bansang Pilipinas, maraming Diyos-Diyosan. Oh.
Di ba dinadalangin nila yung mga Diyos-Diyosa sa Pilipinas? Kaya ang Pilipinas po, bansang pagano. Hindi po Kristyanismo. Kasi kung Kristyanismo ito, isa lang ang aral nila, si Jesus lang. Kaya nga, Kristiyano. Ibig sabihin, Kristo. Saka nakakitang dinadalanginan yung mga santo. Santong babae, santong lalaki. Sinabi ba ng mga santo na yan, oy, dalanginan nyo kami, iprosesyon nyo kami, iparadan nyo kami. Wala naman na. Halimbawa, sa mga barangay, sa probinsya, pag araw ng September 19, piyesta si San Nicolas de Padua. Sinong kanilang itinataas? Di natural si San Nicolas de Padua o San Nicolas de Tolentino. Ang tinataas nila kada September 19. Diyos ba yun? Diyos-Diyosan. Kapag December naman, 8, 7, 8, ano? Immaculate Conception. Eh, Diyos ba yun? Si Maria? Pero tinataas nila si Maria. Kasi piyesta. Yun pong ibig sabihin ng pagano. Kaya ang bansang Pilipinas ay pagano. Eh bakit? Mahilig sila sa prosesyon. O kagaya ng 9 at 3 linggo ng January, para sa January yan. Pag Santo Niño, dito lang sa Tondo, at lahat ng Santo Niño sa ibang lugar, makita nyo, prosesyon, nagiinuman. Ano pa? Nagsasayawan. Nagsasayaw sa kalye na kalaswa-laswa. Halos kita na yung pisngin ng langit. Hindi natin pinipintasan. Nakikita ko lang yan. Napapanood ko yan. Hindi ka naglilinis sa ganyang parahan, kaibigan. Kasi hindi po yan aral ni Kristo. Tandaan niyo po yan. Kapag aral ni Kristo, ito, pauli. Sa chapter 12 ng 1, ganito sa 49 and 50. Ang sabi niya, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, sabi ni Jesus, ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. Meron ba sinabi si Jesus magprosesyon kayo? Wala naman . Ang Diyos ba sinabi niya magprosesyon kayo? Wala. Eh bakit kayo gumagawa ng ganyan? Yan nga po sabi ni Isaias, way of cleansing, paraan ng paglilinis. Pero, totoo ba yan? Siyempre hindi. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng tamang aral ng Biblia. Is about procession. Hindi po maging masama ang maging religious person. Pero ang masama, kung sinusunod mo, ay hindi ayon sa utos ng Diyos. Panginoon, basbasan mo po ang tahanang ito ng bawat isa nakapakinig sa oras na ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po kami sa Barangay 97, Sunit, District 1, Tondo, Manila. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista,
Stroke, stroke, stroke. Pareho po kaming stroke, pero biyaya ng Diyos, malalakas. Amen? Thank you for Brother, watching.